Sinong bumagsak? Ikukwento ko sa iyo ang nangyari. Kilua. Sinabi ko na nga ba't hindi mo nalata? Kuya? Kapatid ni Kilua? Tama. Kitara Kuro ang tawag sa kanya, pero ang tunay niyang pangalan ay Irumi Zordik. Noong magpatala siya sa komite, ang tunay niyang pangalan ang kanyang sinabi. Ituloy niyo ginoong sa Totsu. Sige, ikukwento ko sa iyo kung ano nangyari sa laban nilang dalawa. Kuya pala siya ni Kilua. Kamusta? Alam mo bang sinaktan mo ang ating ina at si Miruki? Huh? Mabuti naman. Ha? Alam mo bang umiyak ang ating ina? Sino ba naman ang hindi maiyak? Gawin ba naman sa iyo ng sarili mong anak eh? Kung sa bagay, sa itsura nyo, hindi na nakakapagtaka. Pero humanga siya sa'yo. Ha? Masaya siya dahil lumaki ang kanyang anak ayon sa kagustuhan ng ating pamilya. Pero nag-alala siya nang umalis sa mabait niyang anak na mag-isa. Kaya pinahanap niya ako, tagmakaawang subaybayan ka sa lahat ng iyong gagawin. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, hindi ko akalaang magkikita tayo dito. Tatapatin na kita. Kailangan ko ang license card para sa aking profesyon. Ibang klase rin ang pagbabalat kayo na ginawa niya para masubaybayan ang nakababata niyang kapatid. Masyado naman siya matyaga. Kapag nagkaroon ako ng hunter license, malaki ang may tutulong nito sa akin. Kaya patawarin mo ko kung sinikreto ko to sa'yo. Ikaw, bakit ka narito? Sabihin mo nga sa akin. Kailanman hindi ko ninayos sa maging hunter eh. Kaya hindi ko alam kung bakit ako nandito. Gano'n naman pala eh. Magandang balita yan. Makinig ka, meron akong isang bagay na may papayo sa'yo. Ikaw ay hindi nararapat na maging isang hunter. Ang buhay na naghihintay sa'yo ay bilang isang professional. Talagang sinabi niya yun? Oo, iyon ay eksaktong salita ng kanyang kuya. Narinig ko na ang tungkol dyan. Pero ang pamilya niya ay... Doon na nagsimula ang lahat, Kinoonggon. Noong oras na yon ay hindi na niya naitago ang pagkabagabag. Nagpatuloy pa rin ang kanyang kuya. Sa pamilyang Zordik, ikaw ang lumabas na walang kwenta. Hindi mo pa rin nakikilala ang sarili mo. Wala kang pangarap hanggang ngayon. Tama ka. Nakakaramdam ka lang ng kasiyahan kapag nakakita ka ng taong binabawian na ng buhay. Hindi! Totoo yun, Kilua. Dahil gano'n ang paraan ng pagpapalaki sa'yo na ginawa ko at ng ating ama. Walang ibang tao makakapagpatunay sa lahat ng aking sinabi ngayon kundi ikaw lamang. Kaya magtapat ka na, kapatid ko. Anong dahilan kung bakit gusto mo maging hunter? Tama ka. Kailanman hindi ko pinangarap na maging isang hunter. Pero ngayon, meron na akong gustong gawin sa aking buhay. Wala. Meron! Mula ngayon, meron na rin akong pangarap. Huh? Kung ganon, sabihin mo sa akin. Anong problema? Ang totoo niyan, Kilua, wala kang masabi, hindi ba? Meron! Sigon, gusto ko siya maging kaibigan. At saka, sawa na ako sa pagtitil ng buhay. Gusto ko magkaroon ng maraming kaibigan. Maging ordinaryong bata. Maging masaya. Kagaya ni Gon. Imposible. Hindi ko pwedeng magkaroon ng kaibigan. Hindi. Pwede mo lang husgahan ng tao kung tatapusin mo siya o hindi. Dahil ganun ang papalaki sa'yo. Huwag na huwag mo kakalimutan ang sinabi ko. Siguro, masyado ka lang humanga sa kakayahan pinakita sa'yo ni Gon. Pero hindi yun sapat para kaibiganin mo siya. Mali ka! Kung magiging kaibigan mo siya, hindi magtatagal, tatapusin mo rin ang kanyang buhay. Mararamdaman mo yan sa buong mong katawan. Di mo mapipigilan. Dahil ang dugong nananalaytay sa'yo ay dugong ng Zordi. Maaring tama ka, pero hindi ko gagawin yun. Gusto ko siya maging kaibigan, kaya hindi ko siya sasaktan. Sigurado ka? Oo.
Makulit ka talaga. Naalala mo ba nung humingi ka ng aso? Hindi ako nagdalawang isip, binigyan kita. Pero natuwa ka lang sa kanya nung una. Bandang huli, nagsawa ka rin. Kaya hindi mo siya inilagaan. Binabalaan kita hanggang tiyan ka lang. Oo, alam ko. Hindi ako makikialam. Kilua, wala akong pakialam kung kuya mo pa ang taong yan. Tapusin mo na siya dahil niloloko ka lamang niya. Kaya huwag mo siyang pakinggan. Akala mo aso ang pinag-uusapan nyo? Hindi aso si Gon. Bakit hindi mo gawin sa kanya yung ginawa mo kay Janice para matapos at maging hunter ka na? Ano ka ba? Nakalimutan mo na ba magkaibigan kayo ni Gon? Alam kong ganun ang iniisip ni Gon. Ano? Totoo ba yun? Siyempre naman, baliw! Ako, malaking problema to. Akala ni Gon magkaibigan na kayong dalawa. Ayos. Siguro na lang tatapusin ko. Ang katulad mo hindi na kailangan ng kaibigan. Magiging sagabal lang siya. Sana nga ba Sandali lang, hindi pa natatapos ang iyong pagsusulo! Nasaan siya? Nandun na siya sa susunod na kwarto! Salamat. Hindi ka mamamatay. Magbabago lang ang hugis ng mukha mo. Kung hindi yan maalis agad, hindi na babalikan yung mukha. Sige. Nako, malaking problema to. Sabi ko naman sa inyo, kailangan ko lang ng license card para maging matagumpay ang aking negosyo. Kung tatapusin ko silang lahat ngayon, siguradong babagsak ako at makakapasa bilang hunter si Kilua. Oops, mali. Ganun din ang mangyayari kung tatapusin ko si Gon. Alam ko na. Tatapusin ko muna ang laro bago si Gon. Kapag natapos ang laban namin ni Kilua, kahit ubusin ko pa ang lahat ng tao dito, hindi nyo na ako pwede ibagsakin, di ba? Tama! Magagawa mo lahat ng gusto mo. Narinig mo ang sinabi niya, Kilua. Kailangan mong lumaban at manalo kung hindi mapapahamak ang kaibigan mo si Gon. Meron ka na bang lakas ng loob para lumaban sa akin? Wala. Sa mga oras na to, mas importante sa iyong magdesisyon kung tatapusin mo ko o hindi. Kaysa iligtas ang buhay ng sinasabi mo kaibigan. Ha? Alam ko na kung anong nasa isip mo ngayon, hindi ba? Kailanman hindi ko makakayang tapusin ang aking kuya. Huwag kang lalaban sa isang taong hindi mo kayang talunin. Yan ang paulit-ulit mo sinasabi sa iyo. Sandali. Kapag kumilos ka, baka isipin kong ito na ang simula ng laban. At pag nagdikit ang ating katawan, baka hindi ko na mapigilan ang aking sarili. Kaya huwag kang gagalaw. Isa lang ang paraan para matigil ito. At alam mo yun. Kaya lang isipin mo. Kapag hindi ka lumaban sa akin, ang pinahahalagahan mo kaibigan ang mamamatay. Tapusin mo ang hambog niyan, Kilua! Kahit anong mangyari, hindi kami papayag na tapusin niya kayo ni Gon. Sige na! Gagawin namin ang lahat para pigilan ang mayabang na yan! Basta huwag ka lang magpapatalo sa kanya! Kilua! Magpahinga muna tayo. Ayos lang ako. Ipagpatuloy na po natin. Sige, Gon. Itutuloy ko. Suko na ako. Suko na ako, Kuya Rumi. Ha? Ay, salamat naman. Hindi na natin kailangan maglaban. Nagsisinungaling lang ako sa iyo, Kilua. Hindi totoong tatapusin ko ang iyong kaibigan. Hindi lang kasi ako makapaniwalang masasabi mo ang mga salitang yon.
Kaya sinubukan ko kung talagang matigas na ang dibdib mo. Pero nakaramdam din ako ng kaba kanina. Pero ngayon, maliwanag na ang lahat. Tandaan mo to, wala kang karapatang magkaroon ng kaibigan. At hindi mo rin sila kakailanganin. Ibalik natin ang dati, magmula ngayon. Ang dapat mo lang gawin ay sundin ang lahat na pinag-uutos ko at ang ating ama. Tungkol naman sa hunter exam, bago ito maulit sa isang taon, sasanayin kita. Nang sa gayon, hindi ka na bumagsak. Maliwanag ba, Kilua? Maliwanag ba, Kilua? Pagkatapos nun, parang bumagsak ang buong pagkatao ni Ginoong Kilua. Wala siyang pinakitang reaksyon sa mga sinabi nila Ginoong Leorio at Ginoong Kurapika. Matapos ang lahat, nagsimula naman ang laban nila Ginoong Leorio at Ginoong Podoro. Dinala agad si Ginoong Podoro sa ospital, pero hindi siya umabot. Na-disqualify naman kaagad si Ginoong Kilua dahil sa paglabag sa patakaran. Karamihan sa mga tao sa paligid nakaramdam ng kabiguan sa kanilang nakita. Parang sinadya ni Ginoong Kilua ang kanyang ginawa. Kilua! 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 Gon, Si Kilua! Humingi ka ng tawad sa kanya! Humingi ng tawad? Para saan? Huwag mong sabihin hindi mo alam kung para saan! Hindi. Wala kang karapatang maging kuya ni Kilua! Kailangan ba ng karapatan para maging kuya niya? Dahil sa ugali mo, siguradong wala rin tayo mapagkakasunduan! Malakas siya. Hahanapin na lang namin si Kilua. Hindi mo na kailangang humingi ng tawad. Nasaan siya? Anong gagawin mo kung nakita mo siya? Hindi mo rin alam kung ano. Ibabalik ko ang kapatid mo. Ibang klase ka rin naman kaibigan. Kung magsalita ka, para siyang dinukot. Wala nagpapalis sa kanya dito. Siya ang nagdesisyon. Kilala ko ang kapatid mo. Hindi niya gustong gawin ang nangyari kanina. Ikaw ang kumokontrol sa kanya. Kaya ikaw ang may kasalanan. alam mo bang bago ka dumating dito, ay yun na ang pinagtatalunan namin? Gaya ng sinasabi mo, si Kurapika at si Leorio ay hindi rin pumapayag sa naging desisyon. Hindi sila sumasang-ayon sa desisyon na ipinahayag ko dahil hindi raw ito patas para kay Kilua. Siguro naman ay nakita nating lahat kung anong itsura ni Kilua nung nakikipag-usap siya kanina doon sa lalaking nagngangalang Gitara Kuro. Sa palagay ko ay napasailalim siya ng isang hipnotismo kaya hindi niya napigilan ang sarili niya at nagawa ang bagay na yon. Sa nangyari, imposibleng magawa yan ng isang tao kung normal ang kanyang pag-iisip. Kung pag-uusapan natin si Kilua, ang pagtapos sa buhay ng tao ay hindi na bago sa kanya dahil gano'n na siya pinalaki.
Ang problema dito ay ipinamalas na niya ang kanyang karahasan nung maglabang kami ni Podoro. Kung iisipin natin ang nangyari, tinulungan niya ako para makapasa sa pagsusulit na to. Kaya dapat, ako ang bumagsak sa pagiging hunter at hindi ang batang si Kilua. Tinitiyak ko sa inyong lahat na ang nakita nating ginawa ni Kilua ay talagang labag sa kanyang kalooban. Kaya hindi patas kung ibabagsak niya sa pagsusulit na ito. Ang sinasabi mong yan ay kung ano lamang ang naglalaro sa iyong isip. Wala ka naman mailabas na katibayan. Wala rin tayong narinig na nag-utos o sumenya sa kanya bago niya isagawa ang pagpaslang. Wala rin naman tayong may papakitang ebidensya na siya ay napasailalim sa hipnotismo. Sa bagay, tama kayo. Siguro naman wala na kayong reklamo sa laban ni Leorio at Podoro dahil wala naman ako nakitang problema matapos ang insidente. Noong oras na yon, ang abilidad ng dalawang manlalaro ay halos patas na. Kung titingnan ko ang kakayahan sa pakikipaglaban, lamang si Podoro. Pero kung titingnan ko naman ang pamamaraan sa pakikipaglaban, mas malaking puntos ay ibibigay ko kay Leorio. Idagdag na rin natin ang mga natamong sugat ni Podoro nung makaharap niya si Hisoka. Sa makatuwid, nakita nating lahat na malaki ang kalamangan ni Leorio laban kay Podoro. Kaya naisip kong hindi na niya kakailanganin ang tulong ng kanyang kaibigang si Kilua. Wala talaga. Meron pa akong nakitang kakaibang sitwasyon. Naaalala mo pa ba kung ano nangyari sa laban ninyo ni Hisoka nung unang paghaharap? Ano yung binulong niya sa'yo? Meron pa kayong sapat na lakas para makipaglaban, pero matapos siyang may ibulong sa'yo, sumuko na siyang bigla. Imposible. Hindi na nakapagtataka kung ang sumuko sa laban ay yung Dihado, katulad nung nakita niyo sa laban namin ni Hanzo. O kaya naman ay yung ganong sa laban ni Hisoka at ni Podoro. Pero yung nangyari sa inyo ay kabaliktaran. Hindi ko tuloy maiwasang mag-isip ng masama. Sa tingin ko kayong dalawa ay may tinatagong sikreto. Kaya kung hindi kayo pumapayag sa desisyon ng komite, siguro ang pagpasa mo ay masasabi kong hindi rin katanggap-tanggap. Kung wala ka talagang tinatagong sikreto, bakit hindi mo sabihin sa amin lahat kung ano ang binulong sa'yo ni Hisoka bago siya sumuko sa laban niyo? Hindi ko kailangan sabihin yun. Kung gano'n, meron kang tinatago. Ano ngayon? Kung ang pagpasa ko dito ay hindi mo matanggap, mas pangit yung papasa ka nang hindi lumalaban. Anong sinabi mo? Hindi nyo kailangan magtalo, kaya tama na. Wala rin kayong karapatang magreklamo sa pagpasa ng isang aplikante. Kung hindi nyo gusto ang nangyari sa inyo, galingan nyo na lang sa susunod para mabawi nyo ang inyong tiwala sa sarili. Si Kilua, alam kong kayang-kaya niyang ipasa ang pagsusulit na ito. Kaya masama ang loob ko sa nangyari sa aking kaibigan. At ikaw, ang sama mo. Pinipilit mo si Kilua ang kumitil ng buhay ng tao. Kahit nalalaman mong labag yun sa kanyang kalooban, hindi kita mapapatawad! Hindi mo papatawad. Anong gagawin mo? Wala akong gagawin sa'yo. Pag nakita ko si Kilua, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para mailayo siya sa inyo. Talaga? Makinig kayo lahat. Maaari na ba ako magsalita? Kagaya ng sinabi ni Gon kanina, kayo na ang bahalang gumawa ng paraan para manumbalik ang tiwala sa inyong sarili. Kung sakaling may reklamo kayo sa naging resulta ng pagsusulit, hindi na namin babaguhin ang aming desisyon. Mananatili ang pagka-disqualify kay Kilua at mananatili rin ang pagpasa ninyo lahat. Kahit ano pa lang pakikipagtalong gawin natin dito, wala pa rin mangyayari. Labo. Nagkakamali ka. Dahil napatunayan natin na pagtutol na ginawa ninyong dalawa sa resulta ng pagsusulit ay walang sapat na katibayan at siguro ay naging malinaw din sa inyo lahat na kahit ano pa ang gawin ninyo ay hindi na magbabago ang aming desisyon. Ngayon, gusto ko malaman ninyong lahat na ang Hunter exam para sa taong ito ay tapos na. Bilang chairman ng Hunter Association, binabati ko kayo sa inyong tagumpay. Magmula ngayon, kayo na ang bahala kung ano inyong gagawin. Siguradong marami pagsubok ang naghihintay sa inyo. Ang gusto ko sana ay harapin ninyo ang mga pagsubok na yon ng buong tapang at titiwala sa sarili. Ang 7 taong nasa harap ko ngayon, kayo ang mga bagong miyembro ng Hunter Association. Binabati ko ulit kayo. Maaari na kayo magpahinga. Gitara! Hindi! Irumi! May gusto ko bang sabihin sa akin? Sabihin mo na sa akin kung nasa si Kilua. Ang masasabi ko lang sa'yo, huwag mo lang alamin.
Gagawin ko ang lahat para mahanap siya. Kahit anong mangyari, kaibigan ko si Kilua, kaya babawiin ko siya sa inyo!